Deuteronomio, Kabanatang 22. Huwag mong makikitang naliligaw ang baka ng iyong kapatid o ang kaniyang tupa, at ikaw ay magkukubli sa mga yaon. Iyo ngang ibabalik sa iyong kapatid. At kung ang iyong kapatid ay hindi malapit sa iyo, o kung hindi mo siya nakikilala, ay iyo ngang iuuwi sa iyong bahay at mapapasayo hanggang sa hanapin ng iyong kapatid at iyong isasauli sa kanya. At gayon ang iyong gagawin sa kanyang asno, at gayon ang iyong gagawin sa kanyang damit, at gayon ang iyong gagawin sa bawat nawawalang bagay ng iyong kapatid na nawala sa kanya at iyong nasumpungan. Huwag kang magkukubli. Huwag mong makikitang napahiga sa daan ang asno ng iyong kapatid o ang kanyang baka at ikaw ay magkukubli sa mga yaon. Iyo ngang tutulungan siya upang itindig siyang muli. Ang babae ay huwag mananamit ng nauukol sa lalaki, ni ang lalaki ay magsusuot ng pananamit ng babae. Sapagkat sinumang gumagawa ng mga bagay na ito ay karamaldumal sa Panginoon mong Diyos. Kung ang isang pugad ng ibon ay magkataong masumpungan mo sa daan, sa anumang punong kahoy o sa lupa na may mga inakay o mga itlog, at humahalimhim ang inahin sa mga inakay o sa mga itlog, ay huwag mong kukunin ang inahin na kasama ng mga inakay. Sa anumang paraan ay iyong pawawalan ang inahin, ngunit ang inakay ay makukuha mo sa iyo upang ikabuti mo at upang tumagal ang iyong mga araw. Pagka ikaw ay magtatayo ng isang bagong bahay, ay igagawa mo nga ng isang halang ang iyong bubungan upang huwag kang magtaglay ng sala ng dugo sa iyong bahay. Kung ang sinumang tao ay mahulog mula roon, huwag mong tatamnan ng iyong ubasan ng dalawang magkaibang binhi. Baka ang buong bunga ay masira, ang binhi na iyong inihasik at ang bunga ng ubasan. Huwag ka mag-aararo na may isang baka at isang asno na magkatuwang. Huwag kang magbibihis ng magkahalong kayo, ang lana at lino na magkasama. Gagawa ka sa iyo ng mga tirentas sa apat na laylayan ng iyong balabal na ipinagbabalabal mo sa iyo. Kung ang sinuman ay mag-asawa at sumiping sa kanya, at kaniyang kapuotan siya, at kaniyang bintangan ng mga kahiyahiyang bagay, at ikalat ang isang masamang dangal niya, at sabihin, aking kinuha ang babaeng ito at nang sipingan ko siya, ay hindi ko nasumpungan sa kanya ang mga tanda ng pagkadonsilya. Kung magkagayoy ang ama ng dalaga at ang kanyang ina ay kukuha at maglalabas ng mga tanda ng pagkadonsilya ng dalaga sa harap ng mga matanda sa bayan, sa pintuang bayan. At sasabihin ng ama ng dalaga sa mga matanda, ibinigay ko ang aking anak sa lalaking ito na maging asawa at kaniyang kinapuotan siya. At narito kaniyang binibintangan ng mga kahiyahiyang bagay na sinasabi, hindi ko nasumpungan sa iyong anak ang mga tanda ng pagkadonsilya. At gayon may ito ang mga tanda ng pagkadonsilya ng aking anak. At kanilang ilaladlad ang kasuotan sa harap ng matatanda sa bayan. At kukunin ng mga matanda sa bayang yaon ang lalaki at parurusahan siya. At kanilang sisingilan siya ng 100 siklong pilak at ibibigay sa ama ng dalaga, sapagkat kaniyang ikinalat ang isang masamang dangal ng isang donsilya sa Israel. At siya'y magiging kaniyang asawa. Hindi niya mapapalaya siya sa lahat ng kaniyang kaarawan. Ngunit kung ang bagay na ito ay totoo na ang mga tanda ng pagkadonsilya ay hindi masumpungan sa dalaga,
ay kanilangang ilalabas ang dalaga sa pintuan ng bahay ng kaniyang ama at babatuhin siya ng mga bato ng mga lalaki sa kaniyang bayan upang siya'y mamatay, sapagkat nagkasala siya ng kaululan sa Israel na nagpatutot sa bahay ng kaniyang ama. Gayon mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo. Kung ang isang lalaki ay masumpungan na sumisiping sa isang babaeng may asawa, ay kapwa nga sila papatayin. Ang lalaki na sumisiping sa babae at ang babae, gayon mo aalisin ang kasamaan sa Israel. Kung ang isang dalagang mag-aasawa sa isang lalaki at masumpungan siya ng isang lalaki sa bayan at sumiping sa kanya, ay inyong ang ilalabas kapwa sila sa pintuan ng bayang yaon, at inyong babatuhin sila ng mga bato upang sila'y mamatay. Ang babae, sapagkat di siya sumigaw, ay nasa bayan, at ang lalaki sapagkat ipinangayupapa ang asawa ng kanyang kapwa. Gayon mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo. Ngunit kung masumpungan sa parang ng lalaki ang isang dalagang mag-aasawa at dahasin ng lalaki siya at sumiping sa kanya, ang lalaki nga lamang na sumiping sa kanya ang papatayin. Ngunit sa babae ay huwag kang gagawa ng anuman. Wala sa babaeng yaon ang anumang kasalanang marapat ikamatay, sapagkat gaya ng kung ang isang lalaki ay buwabangon laban sa kanyang kapwa at pinapatay niya siya, ay gayon din ang bagay na ito, sapagkat nasumpungan niya siya sa parang. Ang dalagang mag-aasawa ay sumigaw at walang magligtas sa kanya. Kung masumpungan ng isang lalaki ang isang dalagang donsilya na hindi pa naipapangako at ihiga niya siya, at sipingan niya siya, at sila'y masumpungan, ang lalaki nga na sumiping sa kanya ay magbibigay sama ng babae ng 50 siklong pilak, at siya'y magiging kanyang asawa, sapagkat kanyang pinangayupapa siya. Hindi niya mapapalaya sa lahat ng kanyang kaarawan. Huwag kukunin ng isang lalaki ang asawa ng kanyang ama, at huwag ililitaw ang balabal ng kanyang ama. Deuteronomio, Kabanatang 23. Ang nasaktan sa mga iklog o ang may lihim na sangkap na putol ng katawan ay hindi makapapasok sa kapisanan ng Panginoon. Isang anak na ligaw ay huwag papasok sa kapisanan ng Panginoon. Hanggang sa 10 salin ng lahi ay walang sa kaniya'y makapapasok sa kapisanan ng Panginoon. Huwag papasok ang isang Amonita o Moabita sa kapulungan ng Panginoon. Hanggang sa 10 salin ng lahi ay walang nauukol sa kanila na makapapasok magpakilanman sa kapisanan ng Panginoon. Sapagkat hindi kayo sinalubong nila ng tinapay at ng tubig sa daan nang kayo'y umalis sa Ehipto, at sapagkat kanilang inupahan laban sa iyo si Balaam na anak ni Beor mula sa Petor ng Mesopotamia upang sumpain ka. Gayon may hindi dininig ng Panginoon mong Diyos si Balaam, kundi pinapaging pagpapala ng Panginoon mong Diyos ang sumpa sa iyo, sapagkat iniibig ka ng Panginoon mong Diyos. Huwag mong hahanapin ang kanilang kapayapaan o ang kanilang ikasusulong sa lahat ng iyong araw magpakailanman. Huwag mong kasusuklaman ang Idumiyo, sapagkat siya'y iyong kapatid. Huwag mong kasusuklaman ang taga-Ehipto, sapagkat ikaw ay nakipamayan sa kanyang lupain.
Ang mga anak ng ikatlong salin ng lahi nila na ipinanganak sa kanila ay makapapasok sa kapisanan ng Panginoon. Pagka ikaw ay lalabas sa kampamento laban sa iyong mga kaaway, ay magbabawak nga sa iyo sa bawat masamang bagay. Kung magkaroon ka sa iyo ng sinumang lalaki na hindi malinis dahil sa anumang nangyari sa kanya ng kinagabihan, ay lalabas nga sa kampamento. Hindi siya papasok sa kampamento. Ngunit mangyayari kinahapunan na siya'y maliligo sa tubig, at pagka ang araw ay nakalubog na, ay papasok siya sa kampamento. Ikaw ay magkakaroon naman na isang pook sa labas ng kampamento na iyong lalabasan. At ikaw ay magkakaroon din ng isang pala sa kasamahan ng iyong mga kasangkapan. At mangyayari na pagka ikaw ay palilikod sa labas, ay huhukay ka. At ikaw ay babalik at tatabunan mo ang ipinalikod mo. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay lumalakad sa gitna ng iyong kampamento upang iligtas ka at ibigay ang iyong mga kaaway sa harap mo. Kaya't ang iyong kampamento ay magiging banal upang huwag siyang makakita ng anumang maraming bagay sa iyo at baka humiwalay sa iyo. Huwag mong ibibigay sa kanyang Panginoon ang isang aliping nagtanan sa kanyang Panginoon na napa sa iyo. Siya'y tatahang kasama mo, sa gitna mo, sa dakong kaniyang pipiliin sa loob ng isa sa iyong mga pintuang bayan na kaniyang magalingin. Huwag mo siyang pipighatiin. Huwag ka magkakaroon ng masamang babae sa mga anak ng Israel. Hindi magkakaroon ng sodomita sa mga anak ng Israel. Huwag mong dadalhin ang bayan sa isang masamang babae o ang kaupahan sa isang aso sa bahay ng Panginoon mong Diyos sa anumang panata, sapagkat ang mga ito ay kapwa karumaldumal sa Panginoon mong Diyos. Huwag ka magpapahiram na may tubo sa iyong kapatid, tubo ng salapi, tubo ng kakanin, tubo ng anumang bagay na ipinahihiram na may tubo. Sa isang tagaibang lupa ay makapagpapahiram ka na may tubo. Ngunit sa iyong kapatid ay huwag kang magpapahiram na may tubo, upang pagpalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng pagpapatungan mo ng iyong kamay sa lupain na iyong pinapasok upang ariin. Pagka ikaw ay magpapanata ng isang panata sa Panginoon mong Diyos, ay huwag kang magluluwat ng pagtupad, sapagkat walang pagsalang uusisain sa iyo ng Panginoon mong Diyos at magiging kasalanan sa iyo. Ngunit kung ikaw ay magbawang manata, ay hindi magiging kasalanan sa iyo. Ang nabuka sa iyong mga labi ay iyong gaganapin at gagawin ayon sa iyong ipinanata sa Panginoon mong Diyos, na isang kusang handog na ipinangako mo ng iyong bibig. Pagka ikaw ay pumasok sa ubasan ng iyong kapwa, ay makakakain ka nga ng mga ubas sa iyong kagustuhan hanggang sa ikaw ay mabusog. Ngunit huwag kang maglalagay sa iyong sisidlan. Pagka ikaw ay pumasok sa nangakatayong trigo ng iyong kapwa, ay makikitil mo nga ang iyong kamay ang mga uhay. Ngunit huwag mong gagalawin ng karit ang nakatayong trigo ng iyong kapwa.